Bakit parang kahit anong gawin mo, pakiramdam mo, laging may humihila sa'yo pababa? Hindi ito dahil kulang ka sa talento, kundi dahil may mga mental habits ka na hindi mo namamalayan na sumisira sa'yo araw-araw. Minsan, hindi ang mundo ang kalaban, kundi ang paraan ng pag-iisip natin. Sa video na to, pag-uusapan natin ang 10 masasamang mental habits na unti-unting tumatali sa buhay mo at kung paano mo sila pwedeng maputol para makagalaw ka ng mas malaya at mas buo ang loob. Number 1. Sobrang pag-iisip. Isa ito sa pinakapangkaraniwan pero pinakamapanganib na mental habit na ginagawa ng maraming tao. At ang masama pa, madalas hindi natin namamalayan. Sa sobrang pag-iisip, nakakulong ka sa sarili mong utak. Parang may paulit-ulit na pelikula sa loob ng isipan mo na hindi mo mapahinto. Iniisip mo ang mga nangyari kahapon. Iniisip mo ang mga sinabi mo, mga sinabi ng iba, at kung ano-anong posibleng mangyari bukas. Hindi ka makausad kasi pakiramdam mo, kailangan mo munang pag-isipan ng 1,000 beses ang bawat desisyon, bawat salita, bawat kilos. Ang overthinking ay hindi lang basta pag-iisip. Isa itong uri ng mental trap. Sa unang tingin, parang sinasabi ng utak mo na pinag-iisipan ko lang naman ng mabuti. Pero ang totoo, nauuwi ito sa paralysis. Imbis na makatulong, ang sobra-sobrang pag-iisip ay nauuwi sa pagdududa, nauuwi sa takot, at minsan pagkaubos ng enerhiya kahit wala ka pang ginagawa. Napapagod ka hindi dahil sa aksyon, kundi sa kabigat ng iniisip mo. Paulit-ulit mong nire-review ang isang sitwasyon, naghahanap ng sagot sa mga tanong na minsan wala naman talagang kasagutan. At habang ginagawa mo ito, hindi mo namamalayang lumilipas ang oras, lumilipas ang araw, lumilipas ang mga pagkakataong sana ay sinunggaban mo. Pero hindi mo nagawa dahil sa kakaisip. Nawawala ang kasalukuyan kasi abala ka sa pag-iisip ng mga paano kung, sana, baka. Ang utak mo laging naka-fast forward o naka-rewind, hindi marunong manatili sa ngayon. At sa ganitong estado, mahirap maramdaman ang tunay na kapayapaan. Isa pang masaklap na epekto ng overthinking ay ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili. Kapag sobra kang nag-o-overthink, nagdududa ka sa bawat hakbang na gagawin mo. Palaging iniisip na baka mali ang desisyon mo, kaya nagiging matamlay at walang sigla ang kilos mo. Sa halip na makita ang mga posibleng oportunidad sa bawat sitwasyon, nakikita mo lang ang mga problema at panganib. Unti-unti, nawawala ang iyong lakas ng loob na subukan ang mga bagong bagay dahil laging may takot na bumigo o mapahiya. Ang matindi pa sa overthinking, kadalasan itong tahimik. Hindi ito nakikita ng iba. Wala itong ingay sa labas, pero sobrang ingay sa loob. Nakangiti ka, pero gulong-gulo na ang utak mo. Nakakausap ka, pero may sariling laban ka sa loob ng isipan mo. At kung hindi mo ito matutunang hawakan, maaaring ito ang dahilan kung bakit nananatili kang nakaipit. Takot, hindi makagalaw, laging nag-aalangan. Sa dulo, ang sobrang pag-iisip ay hindi pag-iingat. Isa itong tahimik na hadlang sa kalayaan mong mabuhay ng buo, malaya at masaya. Dagdag pa rito, ang overthinking ay madalas nagdudulot ng stress at anxiety. Kapag hindi mo mapatigil ang paulit-ulit na pag-iisip, nadaragdagan ang tensyon sa utak at katawan mo. Pwede itong magdulot ng matinding pagkapagod, kawalan ng tulog, at kahit mga pisikal na sintomas tulad ng pananakit ng ulo o dibdib. Ang stress na ito ay nagiging vicious cycle. Habang iniisip mo ang mga bagay na nagpapalala ng kalagayan mo, lalo kang nahihirapan makarelax at magpahinga. Dahil dito, nawawala ang balanse mo sa buhay at naapektuhan ang iyong mental health sa pangmatagalan. Mahalaga ring malaman na ang overthinking ay nakakabawas ng creativity at problem-solving skills mo. Kapag ang utak mo ay puro ulit-ulit na pag-aalala, wala itong space para makahanap ng mga bagong ideya o solusyon. Kaya madalas, ang mga problema ay nananatiling hindi nalulutas dahil hindi ka makaalis sa loop ng pagdududa at pag-aalala. Sa halip na malutas ang problema, lumalaki lang ito sa isip mo at nagiging mas malala kaysa sa tunay na sitwasyon. Kaya ang unang hakbang para mapagtagumpayan ang overthinking ay ang matutong mag-break ng cycle. Pwede itong gawin sa pamamagitan ng mindfulness, ang pagiging present sa kasalukuyan, pag-focus sa nararamdaman sa ngayon at pagrespeto sa sarili. Pwede ring subukan ang simpleng breathing exercises o paglakad-lakad sa labas para ma-relax ang isip
Mahalaga rin na matutunan mong kilalanin kung kailan sobra na ang iniisip mo at bigyan ng sarili ng pahinga mula sa mga negatibong saloobin. Number 2, pagdududa sa sarili. Ang pagdududa sa sarili ay parang bulong na paulit-ulit sa likod ng isipan mo. Hindi mo siya laging naririnig ng malinaw, pero ramdam na ramdam mo ang bigat niya. Isa siyang tahimik na hadlang na kadalasang hindi nakikita ng ibang tao, pero ramdam na ramdam mo sa bawat desisyong dapat mong gawin. Para kang palaging may tanong sa isip. Sapat ba ako? Karapat-dapat ba ako? Kaya ko ba talaga to? Nakakaparalisa ang self-doubt. Kahit may kakayahan ka, kahit may suporta ka, kahit nandun ang pagkakataon, pinipigilan ka pa rin ng sarili mong takot na baka hindi ka magtagumpay. Sa bawat hakbang na dapat mong gawin, may bumubulong na baka mapahiya ka lang, o baka mali ang ginagawa mo, o baka hindi ka tanggapin. Kaya kahit may ideya ka, kahit may talento ka, nananatili ka na lang sa gilid. Nakatayo, nakatingin, pero hindi makagalaw. Mas lalo pang nagpapalakas ng self-doubt ang paulit-ulit na pag-iisip sa mga negatibong nangyari noon, mga pagkakamaling paulit-ulit mong iniisip at mga paniniwala na naipasa sa'yo mula sa iba. Kapag hindi mo napapansin o nahaharap ang mga ito, parang lumalalim ang hukay na ginagawang mahirap na makaahon. At ang mas mahirap dito, minsan ang self-doubt ay hindi lang basta takot, nagiging identity. Para bang sinanay mo na ang sarili mong mag-isip ng masama tungkol sa sarili mo. Kapag pinuri ka, hindi mo matanggap. Kapag may oportunidad, hindi mo sinasalo. Kasi sa ilalim ng lahat ng yan, may paniniwala kang hindi ka sapat. Kahit gaano mo subukang itago sa iba, itago mo sa gabi, itago mo sa tahimik na mga sandali, bumabalik ang boses na nagsasabing hindi ka karapat-dapat. Dahil dito, unti-unting nababawasan ang iyong self-worth, ang paniniwala mo sa halaga mo bilang tao. At kapag nangyari ito, hindi lang ang mga pangarap ang natatabunan, pati na rin ang mga relasyon mo sa ibang tao. Madaling maging sarado ang puso mo dahil iniisip mong hindi ka karapat-dapat mahalin o suportahan. Minsan, galing ito sa nakaraan, galing sa mga taong nagsabi sa'yo na hindi ka magaling, mga pagkakataong nadapa ka, mga pagkatalong hindi mo pa nalilimutan. At dala-dala mo yon hanggang ngayon, kahit hindi mo na alam kung totoo pa ba o ikaw na lang ang patuloy na naniniwala. Kung hindi mo haharapin ang mga sugat na ito, hindi ka makaka-move on. Hindi ibig sabihin na dahil nasaktan ka noon, kailangan mo nang manatili sa sakit. Ang pagharap sa mga alaala at pag-intindi kung bakit ito nakaapekto sa'yo ang unang hakbang para palitan ang mga negatibong paniniwala na nagpapabigat sa'yo. Ang totoo, hindi mo kailangan maging perpekto para magsimula. Hindi mo kailangang hintayin ang araw na wala kang takot o duda. Ang kailangan mo lang ay lakas ng loob na kumilos kahit may kaba, kahit may tanong sa sarili. Dahil madalas, sa mismong paggawa mo ng isang bagay, unti-unting nabubuo ang kumpiyansa. Hindi ito nauuna, kundi sumusunod sa aksyon. Kapag pinili mong lumabas sa comfort zone mo, kahit paunti-unti lang, nagsisimula kang ipakita sa sarili mo na kaya mo. Unti-unti, ang mga boses ng self-doubt ay napapalitan ng mga kwento ng tagumpay, kahit maliliit man. Ang mahalaga ay hindi mo hinahayaan na pigilan ka ng duda sa pag-abot ng mga pangarap mo. At kapag nagsimula kang kumilos, kahit may self-doubt, doon mo makikita, hindi pala ito ang tunay mong limitasyon. Isa lang pala itong kwento sa utak mo at pwede mo itong palitan. Tandaan mo, ang pagbabago ay hindi nangyayari overnight. May mga araw na babalik ang duda. May mga panahon na mahirap pa rin. Pero ang mahalaga ay patuloy kang bumabangon at nagpapakatatag. Sa paglipas ng panahon, magiging mas malakas ang loob mo kaysa sa takot mo. At mas maniniwala ka sa sarili mo kaysa sa mga panlaban ng pagdududa. Number 3, laging gusto mong magustuhan ka ng lahat. Isa sa mga pinakamapagkumbaba pero mapanganib na mental habit ay ang pagiging isang people pleaser. Yung palaging inuuna ang kapakanan at opinyon ng ibang tao kaysa sa sarili mong pangangailangan. Sa unang tingin, mukhang mabuting ugali ito. Maalalahanin ka, mabait, laging handang tumulong. Pero sa likod ng kabaitan na yan, madalas may takot. Takot na ma-reject. Takot na masabihan ng masama kang tao. Takot na hindi tanggapin ng iba. Kapag naging pattern na ito sa buhay mo, unti-unti kang nawawala. Nagiging mahirap sabihin ang salitang hindi. Kahit hindi mo na kaya, kahit hindi mo gusto, kahit labag sa loob mo, pumapayag ka pa rin. Tinitiis mo ang pagod, tinitiis mo ang stress, at minsan pati na rin ang paglabag sa sarili mong values.
para lang mapanatiling masaya at kontento ang ibang tao. Pero tanungin mo ang sarili mo, habang pinapasaya mo sila, masaya ka pa ba talaga? Ang mas masakit, sa kabila ng lahat ng pagsisikap mong i-please ang ibang tao, hindi pa rin sapat. Lagi at laging may mas hihigit, mas magaling, mas masunurin sa paningin nila. Kaya habang ikaw ay paulit-ulit na nagbibigay, sila naman ay natutong umasa at minsan manamantala. Napapansin mo na lang, para kang napapagod sa mga relasyon na hindi naman pantay. Ikaw ang laging nagbibigay, sila ang laging kumukuha. Sa katagalan, ang pagiging people pleaser ay hindi lamang pisikal na nakakapagod. Nakakaubos din ito ng emosyon at pagkatao. Nawawala ang boses mo, nawawala ang sariling desisyon, nawawala ang sariling ikaw. Kasi sa bawat pagkakataong pinili mong sundin ang gusto ng iba, kaysa sa gusto mo, unti-unti mong tinatanggalan ng halaga ang sarili mong damdamin. Ang totoo, hindi mo kontrolado ang iniisip ng ibang tao. Kahit anong gawin mo, may mga hindi ka pa rin magugustuhan at hindi mo kailangang mahalin ng lahat para masabing mahalaga ka. Ang respeto at pagmamahal na tunay ay hindi mo kailangang bilhin sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng sarili mong kapayapaan. Kapag natuto kang tumanggi, hindi ibig sabihin nun na masama kang tao. Ibig sabihin lang, natututo ka ng pahalagahan ang sarili mo. At yan ang unang hakbang palayo sa pagiging people pleaser at papunta sa pagiging isang taong may matibay na loob at malinaw na sarili. Number 4, pagkumpara ng sarili sa iba. Isa ito sa mga pinakakumakalat pero madalas hindi natin namamalayang mental habit, ang pagkumpara ng sarili sa iba. Sa panlabas, parang normal lang. Nakikita mo ang buhay ng ibang tao, kung anong trabaho nila, gaano sila ka-successful, ilang bansa na ang napuntahan nila, o kung gaano sila kasaya sa relasyon nila. Pero sa bawat tingin mo sa buhay nila, unti-unti mong naiisip, ako, nasaan ako? Bakit parang naiwan na ako? Ang pagkumpara ay parang silent poison. Hindi mo agad mararamdaman ang epekto, pero habang tumatagal, sisirain ito ang kumpiyansa mo. Magsisimula kang i-question ang halaga mo bilang tao. Mapapansin mong mas madalas ka nang hindi kontento sa sarili mo. Ang dating okay na ako ay nagiging kulang pa rin ako. Sa sobrang pagtutok mo sa progress ng iba, hindi mo na napapansin na may sarili kang mga tagumpay, maliit man o malaki, na dapat mong ipagpasalamat. Lumalabo ang paningin mo sa sarili mong landas. Nagsisimula kang sukatin ang buhay mo gamit ang ruler ng iba. Pero ang totoo, hindi kayo pareho ng simula. Hindi rin kayo pareho ng laban, ng pinanggalingan, ng pangarap. Kaya hindi patas na ihambing ang sarili mo sa kanila. Ang dapat mong tanungin ay hindi bakit mas magaling siya kaysa sa akin, kundi ano ang natutunan ko mula sa kahapon ko. Mas umuunlad ba ako kahit konti? Isa pa sa mapanlinlang na aspeto ng pagkukumpara ay social media. Laging best version ng mga tao ang pinapakita roon. Mga highlights, hindi yung behind the scenes. Pero dahil hindi natin nakikita ang buong kwento, akala natin perfect ang buhay nila at tayo lang ang nagkakaproblema. Nakakalimutan nating lahat tayo may pinagdadaanan. Lahat tayo may insecurity. Pero hindi lahat pinapakita. Ang sobrang pagkukumpara ay nakakabura ng sariling identity. Nawawala ka sa sarili mong boses dahil masyado mong pinakikinggan ang ingay ng paligid. Nakakalimutan mong may sariling oras ang pagsibol ng bawat halaman. May iba-ibang panahon ng bawat isa at hindi mo kailangang lumago ng sabay sa kanila. Ang mahalaga, lumalago ka kahit paunti-unti. Kapag natutunan mong huminto sa pagkukumpara, mas lumilinaw kung sino ka talaga. Mas na-appreciate mo ang sariling journey mo at mas nagiging totoo ang kasiyahang hindi nakadepende sa kung anong meron o wala ang ibang tao. At mas nagiging totoo ang kasiyahang hindi nakadepende sa kung anong meron o wala ang ibang tao, kundi sa kung paano ka tumatayo, lumalaban at patuloy na umaangat sa sarili mong paraan. Number 5. Takot matalo o takot magkamali. Isa ito sa pinakamasahol at pinakamakapangyarihang mental habit na tahimik pero paulit-ulit na sumisira sa maraming pangarap. Yung takot na baka hindi mag-work, baka mapahiya, baka pagtawanan, baka sabihin ng iba, ayan na nga ba sinasabi ko? Dahil dito, hindi ka na lang kumikilos. Mas pinipili mong manatili sa ligtas kahit na paulit-ulit nang kumakatok ang mga oportunidad sa harapan mo. Hindi ka natatakot sa mismong pagkatalo. Ang totoo, ang kinatatakutan mo ay ang pakiramdam ng pagiging palpak. Yung pakiramdam na parang bigla kang lumiit.
parang hindi ka sapat. At masakit yun, kaya iniiwasan. Kaya kadalasan, nagiging diskarte natin ang wag na lang subukan. Dahil kung hindi mo sinubukan, hindi ka rin pwedeng matawag na talunan. Tama? Pero ang hindi mo namamalayan, sa bawat pagkakataong inuurungan mo ang isang bagay na gusto mo sanang gawin, ay isa ring pagkatalo sa sarili mo. Hindi ka nga nabigo sa paningin ng iba, pero binigo mo ang sarili mong potensyal. Hindi mo mararamdaman ang tagumpay kung hindi ka handang masaktan. Hindi mo matitikman ang tamis ng panalo kung hindi mo tatanggapin ang posibilidad na matalo muna. Ang takot sa pagkabigo ay hindi nawawala, pero pwede mo itong lampasan. At sa tuwing nilalabanan mo ito, kahit maliit na hakbang lang, doon nagsisimulang mabuo ang tunay na tapang. Hindi sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap na kahit matalo, kahit magkamali, kaya mong bumangon. Kapag sinimulan mong yakapin ang pagkatalo bilang bahagi ng proseso, mapapansin mong lumiliit ang takot mo at unti-unti mas lalakas ang loob mong gawin ang mga bagay na dati kinatatakutan mong simulan. Dahil sa huli, hindi ang pagkatalo ang tunay na problema, kundi ang hindi mo pagbibigay ng tsansa sa sarili mong manalo. Number 6, pagbabagsak ng sarili sa isip mo. Ito ang isa sa mga pinakatahimik pero pinakamapaminsalang mental habits na pwedeng meron ka. Hindi siya kasing ingay ng galit, hindi siya kasing halata ng takot, pero araw-araw, unti-unti nitong pinapahina ang loob mo. Ito yung mga bulong sa isipan mo na nagsasabing, bakit ako laging ganito? Wala naman akong kwenta. Bakit hindi na lang ako tumigil? Minsan, akala mo normal lang ang ganitong pag-iisip. Pero sa totoo lang, dahan-dahan ka nitong binubura. Ang negatibong self-talk ay parang lason na unti-unting hinihigop ang tiwala mo sa sarili. Kahit gaano ka pa kagaling, kahit gaano pa ka-supportive ang mga tao sa paligid mo. Kapag ang sarili mong boses ang nagsasabing, hindi ka sapat, doon ka madalas naniniwala. Kasi ikaw yun eh. Ikaw ang nagsabi. At kapag galing sa loob ang paniniwalang yan, mas malalim ang tama. Kapag lagi mong sinasabi sa sarili mong kulang ka, pangit ka, mahina ka, nahuhuli ka, nagiging totoo ito sa paningin mo. Hindi dahil totoo talaga, kundi dahil paulit-ulit mo na itong naririnig sa sarili mo. Nagkakaroon ng pattern sa isipan mo. At kung hindi mo ito makikilala at mababasag, iikot ka lang sa parehong cycle ng duda, takot at kawalan ng halaga. Ang mas malala pa, nasasanay tayo sa self-talk na ito. Parang naging default. Parang background noise na hindi mo na namamalayan. Pero nakaapekto na sa mood mo, sa relasyon mo, sa mga desisyon mo. Kasi kung iniisip mo palagi na hindi ka magaling, hindi mo nasusubukan. Kung iniisip mong hindi ka lovable, iiwas ka sa mga koneksyon. Kung iniisip mong lagi kang mali, hahayaan mong apak-apakan ka ng iba. Kaya mahalagang ma-realize mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mga salitang sinasabi mo sa sarili mo. Hindi ito basta-basta lang. Isa itong mental habit na kayang sirain ang kinabukasan mo kung palagi mong hinahayaan. Pero kapag natutunan mong palitan ito ng mas maunawaing boses, yung hindi perpekto pero may malasakit, doon magsisimula ang pagbabago. Number 7, pagkapit sa nakaraan. Ang isa sa pinakamahirap na bitawan sa buhay ay ang mga alaala, lalo na kung may halong sakit, panghihinayang o sana. Kapag masyado kang nakakapit sa nakaraan, para kang naninirahan sa isang kwarto na puno ng lumang gamit. May mga bagay na may halaga, pero karamihan ay alikabok na lang ang naiwan. Hindi mo na magamit, pero andun pa rin. Tinitingnan mo araw-araw, binabalikan mo, kahit alam mong wala ka nang mababago. Sa pagkapit sa nakaraan, napipigilan kang makita ang kagandahan ng kasalukuyan. Lagi kang may iniisip na dapat kasi noon ko ginawa to, o kung hindi lang sana ganito, bla bla bla. At habang paikot-ikot ka sa mga ganitong tanong, nawawala sa iyo ang kasalukuyang pagkakataon para gumaling, para matuto o magsimula muli. Para kang nakaupo sa harap ng saradong pinto, hinihintay mong bumukas muli, habang bukas naman ang bintana sa likod mo, hindi mo lang tinitingnan. Hindi masama ang maalala ang nakaraan. Mahalaga ang alaala para sa pagkatuto, pero may malaking kaibahan ang pag-alala sa pagkapit. Ang pag-alala ay pagtanggap, ang pagkapit ay pagtanggi. Kapag ayaw mong tanggapin na tapos na ang isang yugto ng buhay mo, ikaw mismo ang humihila sa sarili mong manatiling stuck. Hindi ka makausad, hindi mo maramdaman ang kapayapaan, kasi ang puso mo ay laging naghahanap ng bakit hindi naging tayo. Bakit ako ang iniwan? Bakit ako ang nawalan? Ang masaklap pa, habang nakakapit ka sa dating bersyon ng sarili mo o ng buhay mo,
Pinapalampas mo ang pagkakataong maging mas mabuting tao ngayon. Nasa harap mo ang panibagong simula, pero hindi mo mapansin dahil abala ka pa ring habulin ang mga pangyayaring hindi mo na mababalikan. Ang totoo, hindi ka natatalo ng nakaraan. Natatalo ka ng pagkapit mo rito. Kung gusto mong lumaya, kailangan mong tanggapin, hindi para kalimutan, kundi para bitawan. Para mapalaya mo ang sarili mo sa bigat na hindi na kailangan at maibalik mo ang buong atensyon mo sa kasalukuyan, kung saan totoo kang makakilos, makapili at makakabangon. Handa ka na bang pakawalan ang hindi mo nahawak? Number 8. Pagpapaliban ng mahahalagang gawain. Isa ito sa pinakakaraniwang mental habit na tila simpleng ugali lang, pero sa totoo lang, malaki ang epekto sa kalidad ng buhay natin. Yung paulit-ulit mong sinasabi na, mamaya na lang, bukas ko na gagawin kapag may gana na ako. Akala mo harmless, pero sa bawat pag-antala, unti-unti mong nawawala ang momentum at pati ang tiwala mo sa sarili ay kinakain ito. Ang procrastination ay parang bagyong dahan-dahang bumabalot sa'yo. Hindi mo siya agad nararamdaman sa simula. Masarap sa pakiramdam yung magpahinga muna, manood ng konting video o mag-scroll saglit. Pero habang tumatagal, lumalaki ang tambak ng dapat gawin at kasabay nito ang bigat sa dibdib mo. Nagsisimula kang makaramdam ng guilt, ng stress, ng pressure na ikaw rin ang nagpatong sa sarili mo. Gusto mong makawala pero mas lalo kang nababaon. Hanggang sa ang isang simpleng task na kaya mo sanang tapusin sa loob ng 30 minuto, nagiging sanhi ng ilang araw o linggong pag-aalala. Ang mas mahirap pa rito, kapag palagi kang nagpapaliban, napoprogram ang isip mo na okay lang na hindi agad kumilos. Nawawala ang disiplina, nawawala ang drive, at kung patuloy mong ginagawa ito, masasanay kang mamuhay sa pagitan ng pagnanasa at pagsisisi. Lagi mong gusto ng progress, pero lagi ka ring huli sa kilos. Isa itong mental trap na nakakapagod. Lagi kang may gustong simulan, pero palaging nauudlot. At habang pinapalampas mo ang mga mahalagang gawain, pinapalampas mo rin ang mga pagkakataong pwede sanang magbago ang buhay mo. Minsan, hindi tamad ang isang tao. Takot lang siya, overwhelmed, o hindi alam kung saan magsisimula. Kaya't sa halip na umaksyon, pinipili na lang ng utak ang madali, ang umiwas, ang ipagpabukas. Pero ang totoo, bawat segundo ng pagpapaliban ay pagtalikod sa sarili mong pangarap. Hindi mo lang inaantala ang gawain, inaantala mo ang buhay mo. Number 9. Laging naghahanap ng papuri o approval ng iba. Isa ito sa mga pinakamapanganib pero madalas hindi napapansin na mental habit. Kapag nakasanayan mong ibase ang halaga mo sa kung anong sinasabi ng ibang tao, unti-unti mong ibinibigay ang kontrol sa kanila. Hindi mo namamalayang sila na ang humuhubog ng pagkatao mo. Sa bawat galaw, sa bawat desisyon, sa bawat post o salita, may kaakibat na tanong sa isipan mo. Tama ba to sa paningin ng iba? Magugustuhan kaya nila to? Ano kayang sasabihin nila sa akin? Sa una, parang normal lang. Gusto lang naman nating magustuhan tayo. Natural sa tao ang hangaring mapabilang, mapansin at makaramdam ng koneksyon. Pero nagiging problema ito kapag hindi ka na makakilos ng hindi dumidikit ang tingin mo sa reaksyon ng iba. Hindi ka na gumagawa ng isang bagay dahil gusto mo, kundi dahil gusto mong purihin ka. Hindi mo na alam kung ano talaga ang gusto mo dahil masyado kang nakadepende sa gusto ng iba. Ang pinakamasakit pa dito, kahit gaano karami ang approval na makuha mo, hindi ka pa rin mapapanatag dahil ang validation na hinahanap mo ay panlabas at hindi kailanman kayang punan ang kakulangan sa loob. Laging kulang at laging may kulang. Parang butas na balde. Kahit gaano karaming tubig ang isalin, wala ring laman sa dulo. Hindi mo rin mapapalaya ang sarili mo habang hinihintay mong sabihin ng ibang tao na okay ka. Dahil sa totoo lang, may mga panahon talagang hindi nila ibibigay yon kahit deserving ka. At kung sa tuwing hindi ka pinapansin o pinipuri, ay guguho ka. Isa itong senyalis na kailangan mo nang bumalik sa sarili mo at buuin ang kumpiyansa mo mula sa loob, hindi mula sa labas. Ang kalayaan ay dumarating kapag kaya mong magsabi ng sapat ako kahit walang palakpak. Doon mo lang talaga mahahanap ang tunay na kapayapaan. Number 10. Laging masama ang inaasahan. Isa sa mga pinakamahirap baguhin na mental habit ay yung tendency nating laging isipin ang pinakamalala sa bawat sitwasyon. Yung automatic na inaasahan natin na may masamang mangyayari. Parang ang utak natin ay nakaset na mag-scan ng mga posibleng problema. Palaging naghahanap ng panganib kahit minsan wala naman talaga. Hindi lang ito nakaka-stress kundi unti-unting sumisira ng peace of mind at kaligayahan natin.
Kapag paulit-ulit nating ginagawa ito, nagkakaroon tayo ng mindset na parang laging may nakatambang pangaharas o pangabigo. Dahil dito, kahit simpleng bagay na pwedeng magdulot ng saya o excitement, napupunta ang isip natin sa pinakamadilim na posibilidad. Hindi na natin nabibigyan ng chance ang mga bagay na mangyari ng maayos o maganda dahil nasusupil na agad ng takot at pagdududa. Hindi lang tayo nagiging pessimistic, nagkakaroon pa tayo ng blind spot sa mga positibong aspeto ng buhay. Hindi natin napapansin o napapahalagahan yung mga maliit na tagumpay o moments ng happiness kasi lagi tayo nakafocus sa kung ano ang posibleng mali o maliitin. Kaya naman, mas nagiging anxious tayo, laging alerto at minsan sobra-sobra ang worry na hindi na makatulong kundi mas nakakabawas pa. Ang pinakamalala, kapag ganito ang ugali ng pag-iisip natin, nagiging sanhi ito para gumawa tayo ng mga desisyon base sa takot at hindi sa kalinawan ng isip. Halimbawa, nagiging sobrang defensive tayo, iniiwasan ng mga bagong pagkakataon o nakikipag-relate tayo sa iba ng may pag-aalinlangan. Lahat dahil naniniwala tayong may masama na agad na nakalaan. Kapag paulit-ulit itong nangyayari, parang nabubuo natin ang sarili nating mental prison kung saan ang default setting ay worst case scenario. Hindi natin napapansin na pinalalayo tayo nito sa tunay na kalayaan ng isip. Ang kalayaan na makita ang mga bagay ng patas na may bukas na puso at pag-asa. Ang pag-assuming the worst ay parang isang malakas na bagyong panloob na hinahawi ang lahat ng magandang pagkakataon sa ating landas. Kapag gusto nating lumago at magtagumpay, kailangang matutunan nating palambutin ang isip na ito. Hindi ibig sabihin na i-ignore mo ang mga posibleng problema o maging kampante, pero mahalagang magkaroon tayo ng balanse. Kung pwede nating suriin ang mga sitwasyon nang hindi palaging hinahanap ang masama, mas malaya tayo makakilos, makakapagpasya at makakapag-enjoy. Sa huli, ang ugali ng laging pag-assume ng masama ay hindi lang nakakaapekto sa ating mental health, kundi sa buong quality ng ating buhay. Nakukuha natin ang klase ng mundo na nakikita natin sa isipan natin. Kaya kapag sinimulan nating palitan ang automatic na worst case thinking ng let's see what happens mindset, nagsisimula na rin ang pagbabago sa ating kalagayan, sa puso, isipan at pang-araw-araw na buhay. Alam mo, ang pagharap sa mga bad mental habits na ito ay parang paglalakad sa isang mahirap na daan na puno ng bato at balakid. Minsan gusto mo nang sumuko kasi ang bigat ng pasanin sa isip. Pero ang totoo, hindi kailangang maging perfect agad. Ang mahalaga ay magsimula ka sa pagiging aware sa mga nakasanayan mong pag-iisip na hindi nakakatulong. Kapag napansin mo na nahuhulog ka sa mga patibong ng overthinking, self-doubt o procrastination, bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataon na huminto sandali, huminga at tanungin, talaga bang kailangan ganito ang isipin ko? May mas maganda pa bang paraan? Dito nagsisimula ang tunay na pagbabago, sa maliliit na hakbang, sa paulit-ulit na pagsasanay ng iyong isipan na mag-focus sa positibo, sa paggawa ng aksyon kahit maliit lang. Hindi mo kailangang itulak ang sarili mo ng sobra hanggang sa ma-burnout ka. Minsan, ang pinakamalakas na paraan ay ang pagiging mabait sa sarili. Hayaan mong bumagal ka kung kinakailangan. Hayaan mong magkamali ka dahil bahagi yun ng paglago. Kapag natutunan mong palitan ang mga negatibong ugali sa pag-iisip ng mas maayos at mas makabuluhang paniniwala tungkol sa sarili mo at sa buhay, unti-unti mong mararamdaman ang kakaibang liwanag sa loob mo. Isang liwanag na hindi na basta-basta napapatay ng takot, ng duda o pangamba. Lahat tayo may kanya-kanyang laban sa isip at ang pagiging tao ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagtanggap at pagpapakatotoo sa sarili habang pinipili mong umusad. Kaya huwag masyadong higpitan ang sarili. Huwag rin hayaang ang mga bad mental habits ang maging dahilan para hindi mo marating ang gusto mong buhay. Simulan mo na ngayon sa maliit na paraan at tingnan mo kung paano unti-unti mong mababago ang mundo mo simula sa loob. Alam mo, hindi madali baguhin ang mga mental habits natin, lalo na yung mga nakasanayan na natin ng matagal. Pero tandaan mo, hindi tayo basta-basta nadidikitan ng mga negatibong pag-iisip. May kapangyarihan tayo na baguhin yan. Kaya simulan mo na ngayon, kahit maliit na hakbang lang. Kung natulungan ka ng video na ito, ishare mo na rin sa mga kaibigan mo para sabay-sabay tayong mag-grow. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang content na makakatulong sa'yo. Salamat sa panonood at tandaan, ang tunay na lakas nagsisimula sa tamang mindset.